tanghali po mga amigos at mga amigas. Magandang pananghalian sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Huwebes. Ayan, sarap kaya na. Ano ba magandang Huwebes? Hindi, pag Biyernes, Monggo, no? Pag Huwebes, Galunggong, pwede na. Okay, pwede na yan, senyora. Habang kayo nananghalian, eto na po ang ating senyor balita para po magatid sa inyo ng mga pangunahing mga balita. Kasama namin ang buong person ng News and Operations Center ng DWIC Radio Daliti TV. Ngayong araw na ito ng Huwebes, siyempre kasama namin ang buong ng reportorial team ng DWIC Radio Daliti 23 TV, Pebrero 19, taong 2026. At ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga balita. Malacanang aminadong masyado pang maaga para bumuo ng alyansa sa 2028 elections. Senyor Balita! Impeachment complaint laban po kay BP Sara, posible pa rin makakuha ng sapat na boto mula po sa mga kongresista ayon sa isang political analyst. Senyor Balita! Yung pong pinakalat na peking medical certificate ni Pangulong Marcos may tuturing na coordinated disinformation ayon po sa isang digital at Senyor Balita! At public consultation sa operasyon ng PUV terminals, itinakda na po yan ng LTFRB bukas, senyora, bukas. Senyor Balita! 3 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali habang ang inyong panangalian ay nasa inyo ng mga hapag. Yun ang kainan ngayon. Siyempre, ng inyong tanghalian, tuloy-tuloy po pag-atin namin sa inyo ng mga detalye ng mga balita. At siyempre, bago po ang detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, iwihahatid muna namin sa inyo ang weather report. Ihahatid sa atin ng walang iba ng ating weather reporter. Walang iba kundi Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napa. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nako, buenos tardes, senyor. Ako ay tayo nagkita kanina. Ako ay nasa malayong lugar ngayon. Ako ay may mahalagang misyon. Pero tuloy walang pa rin. problema yun. Basta malayo man, malapit din, pareho din. Okay? Oo, pero yung malayo, pwede ka naman sabihin, senyor, kung saan yung lugar. Malayo to, hindi mo alam kung saan to. Alam mo kung nasaan ako? Wag na! Wag ka na sabihin. Malayo to. Malayo yung... Wag na nga. Kung gumamit ka pa ng passport. Hindi ako gumamit ng passport. Pero Di na. wala rin akong ticket. Alam mo kung paano ako nakapunta dito sa kinalulugaran ko? Naglakad lang ako, napagod ako. Oh, yeah. Galing mo, ha? Napagod ako pumunta ng Pasig. Palagi ko, yung ba kinakainan natin, hindi? Ay, hindi. Yung Hindi, kinakainan natin, Iba. hinihintay ko pa ang imbitasyon mo. Wala ka pang imbitasyon sa akin. O siya, senyor, sa lagay muna ng ating panahon. Ngayon, nasa Pasig lang din naman ako. Pero alam mo ba, senyor, tirik na tirik ang araw ngayong katanghalian dito sa labas. Kala ko Kasalukuyang... pati ang traffic, hindi matindi. Ay, and then, may stoplight eh. May clue ka na kung nasaan ako. Malapit yung stoplight. 30 degrees, senyor, ang temperatura natin sa mga oras na ito. At maaari pa itong tumaas ng 31 degrees Celsius. Pero hindi ibig sabihin na tirik na yung araw, tapos na ang amihan. Alam mo ba, senyor, na may panibagong bugso naman tayo ng amihan na nararanasan sa mga araw na ito. Ang tingin ko nga ako, tuloy-tuloy na maaga nga ka akong summer. Yung pala, mayroon pang amihan, may pahabol hindi pa. Bumubugso pang amihan at kanina no ako'y bumabiyahe na madaling araw para sa aking programa, malamig pa rin ang simoy ng hangin, senyor. Okay. Oh, Ayun, kaya may yeah. amihan pa rin tayo. Mararanasan pa rin ang amihan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon. Damay din po dyan ang Metro Manila, the rest of Luzon, and the rest of Visayas. Asahan po ang bahagyang maulap na papawirin na may mga mahihina at kalat-kalat mga pag-ambon lamang. Pero sa malaking bahagi ng Mindanao ng Visayas, umiiral ang paborito mo, senyor, na shear line. Ayun. Mainit na hangin mula sa easterlies at malamig na hangin mula sa amihan.
magdadala yan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ng bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at mahihinang mga pagkulog ang pagkidlat. Kaya inaasahan natin sa mga lugar na yan na magiging masungit pa rin ang panahon, kaya magbaon po ng inyong pananggasolan. Pero senyor, may good news naman ako, speaking of bagyo. Okay. Wala tayong inaasahang LPA o bagyo hanggang sa katapusan ng buwan. Ng Marso. Ng Pebrero. Hanggang sa katapusan ng buwan ng Pebrero. Matatapos na Pebrero eh. Oo. At sa unang 5 araw ng Marso, sa Tropical Cyclone Threat Potential na pag-asa, wala rin tayong inaasahang bagyo sa pasimula ng buwan ng Marso. So Okay. talagang mukhang ikinukondisyon na tayo ng panahon na maranasan dahan-dahan ang pag-init ng temperatura. Yung pag-init ng ulo kasi matagal na nangyayari yan. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yung mainit na ulo. Marami. Yung mainit na damdamin, lalo na no, may nagdeklara na tatakbo siya sa 2028. Ayan, mainit ang damdamin. No? Mainit ba na damdamin yun pag sa ganon? Masyado mainit? Yung mga supporters nun, mainit din ang damdamin nila. Alam talaga. naman natin yun, di ba? Ano? Very vocal sila doon. Ayun. Sa araw na ito, senyor, asahan natin sa Metro Manila patuloy na init at ulan mararanasan. May mga pag-abon tayo, lalo na sa dakong hapon. At maihinang mga pagkulog at pagkidlat. Nasa 23 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu, dito sa Metro Manila, nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius din. Pero senyor, nako, sa Metro Davao, bukod sa may kasamang malalakas na kulog at kidlat, asahan natin, senyor, sa Metro Davao kung saan pumapatak na naman ang ulan sa Metro Davao. Kahit wala ako sa impilan, magaling ang music director natin. Siyempre. Bibigyan ko yan ng isang butil ng French fries. Yan, pwede na sa kanya. Oh, yeah. Nasa 25 hanggang 31 degrees ang agwat ng temperatura. Samantala, sunrise sunset natin, tumilawak pa rin ang manok. Yan, kanina yung alas 6:18 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Ay, ayan yung cute. Kanina ko pa narinig ang cute niyan. Alas 6:02 mamayang gabi. Ayun. So, ingit po sa mga kababayan natin, magdala ng panangga sa init at ulan, lalo na yung mga manananghalian sa labas ng mga tahanan na opisina nila. Magdala po ng panangga sa init tulad ng paso. May kataasan yung tirik ng araw ngayon sa inyo. Medyo mainit po talaga paglabas ng mga tahanan. For now, Pero yan lamig dito, latest ha? weather. Ang lamig dito. Ha? Ang lamig dito. Sa loob ng Bakit? studio. Nasaan ba kayo ni engineer? Nasa Antarctica ba kayo? Hindi, nandito ako sa loob ng studio, pero ang lamig eh. Ah, Ang lamig studio. eh. O, tignan mo, Ay. nakapangginawa O, na bawal ako. mainit. Nakapangginawa ko mamaya, Bawal- tatanggalin ko na ito sa labas. Ayun. O, bawal kasi mainit dyan. Pag mainit dyan, baka yung mga gamit, biglang mag-init din. Yun na nga Iinit ulo ni engineer. Bawal uminit ulo ni Yan, engineer. kaya ha? wala tayong magawa. Bawal, Magtiis ka ha? ng lamig dito sa loob. Okay. Ayan. Taga muna. Yan muna Okay. ang latest weather report. Whether you like it or not, buhat sa labas ng himpilan. Ako po si El Bonito. Ito, first name, senyor, si Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Maraming salamat, Justin, sa pinakauling lagay ng ating tala ng lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Huwebes. At ngayon po ay 19 na po ng buwan ng Pebrero, ang buwan pa rin ng pagmamahalan. Hanggang kailan kaya ang pagmamahalan na ito? Hanggang katapusan na ng Pebrero? Tapos wala na? Wala nang mahalan? Okay. O mahal na mga bilihin. Hindi ba rin na mahal na bilihin, pero wag lang yung pagmamahalan sa loob ng pamilya. Oh, Okay, 10 yeah. minutes o 10 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Entra na tayo sa pinaka-ating umaribang mga balita. Ang pinakadetalye ng ating mga pangunay, mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, wala pang binubuong alyansa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po naman sa 2028 elections. Inunahan kayo ni Vice President. Ha? At ito po ang naging pahayag ng Malacanang, mati ni Senador Risa Ontiveros na hindi pa tiyak kung kakailanganin ng oposisyon ang pagkikipag-alyansa sa kampo ng Pangulo upang harapin ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Git pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
Dahil malayo pa ang eleksyon, wala pang nagiging ganitong talakayan sa ngayon at mas mahalagang pagtuunan muna ng pansin ang kasalukuyang trabaho ng pamahalaan. At kaugnay nito, binigyan din ni Yusek Castro ang pagkakaiba ng isang politician na iniisip na ang susunod na eleksyon kumpara sa isang statesman. May sundot isang statesman na iniisip ang susunod na henerasyon. May katwiran si President, si Undersecretary, ha? 12 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Ay iba pang detalye ng ating mga pangunahing mga balita, naniniwala isang political analyst na makakakuha pa rin ng 1/3 ng boto ng mga kongresista ang mga impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. At ito'y sa kabila ng pag-anunsyo ng Vice Presidente sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Tinukoy rin ni dating Political Affairs Advisor to the President Ronald Llamas na isa ang impeachment sa mga posibleng kung bakit maagang nagdeklara ng kandidatura si VP Sara. Ang target niya ay yung mga boboto o hindi boboto sa impeachment. Tatakbo, number 1 ako sa survey, dapat wag na kayong bumoto. Or else, kakalusin ko kayo sa 2028 pag ako ay nanalo. Tingin ko makakayan ang mababawasan yung boboto, pero tingin ko ay kaya pa rin yung 1/3 para i-impeach siya. So, ikatlo, sa mamamayan, para magkaroon siya ng bump sa survey. Dahil siya na nag-aanunsyo Tama. At siya yung pinakamataas. So ang habol niya ay madagdagan yung kanyang rating. Samantala, ginit pa ni Llamas na dapat na ring i-anunsyo sa lalong madaling panahon ng iba pang mga partido ang kanilang mga manok sa susunod na 2028 elections. Siyempre, yung mga politiko na very cynical ang kanilang political calculation ay magsisimula na mag-negotiate sa kanya. Parang siya yung nag-iisang presidential candidate sa political landscape. Kaya dapat yung mga nagplano na tumakbo sa 2028 ay humabol na rin. Mag-anunsyo na rin within the next few months. Dinig ni dating Political Affairs Advisor to the President at political analyst Ronald Llamas sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Muna na tatanggapin mula kay Jobal Beleño, si Patrol 17. Buwan ng Ramadan, simbolo ng pagkakaisa, paghilom at pag-asa ayon po sa OPA-PRU. Alamin natin ang detalye mula kay Jobel Peleño. Jobel! Naniniwala si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU Secretary Carlito Galvez Jr. na magsisilbing simbolo ng paghilom, pagkakaisa at pag-asa ng bawat Pilipino na buwan ng Ramadan na nagsimula na ngayong araw kasabay ng Kwaresma ng mga Kristiyano. Sinabi ni Galvez na tanging layunin ng okasyon ang makapagdasal, magsisi at magbigay ng kawanggawa anuman ang paniniwala. Dagdag pa ng kalihim, nakikiisa sila sa lahat ng hakbangin na nagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mas malalim na pagkakaunawaan, kapayapaan at katarungan sa buong bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todolak DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Peleño. Nagatid sa ating orasan, 16 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na posibleng maging suntok sa buwan ang pagkuha ng malaking numero mula sa mga kongresista ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Defensor, malabong mangyari sa ngayon ang tinatawag na express route o ang mabilisang pag-akyat ng reklamo laban kay VP Sara sa Senado. Duda rin ang kongresista kung makakuha ng 1/3 endorsement mula po sa mga miyembro ng Kamara ang mga inihaing reklamo. Paliwanag pa ni Representative Defensor,
marami sa kanilang mga kasamahan ang dismayado sa kahinatnan ng mga nakarang impeachment complaint. Kabilang na anya dito ang mga hindi ng Senado sa tungkulin ng mga ito na sa ilalim ng konstitusyon, habang ang Supreme Court naman ay nagdeklara ng void ang nakarang reklamo. Sa kabila nito, tiniyak ng House Senior Deputy Majority Leader na aabot at may re-refer pa rin ang mga reklamo sa House Committee on Justice para sa kaukulang deliberasyon. Senyor Balita! Report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang ay giniit ng Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit ngayong taon. Alamin natin ang detalye muli kay Gilbert Perdes. Gilbert? ASEAN ready na ang Pilipinas. Itong niyayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat nagpapatuloy pa rin anya ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan. Makalawa ay nagpatawag ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nirepaso din ang ginagawang preparasyon para sa ASEAN Summit ngayong taon, kung saan ay Pilipinas ang punong abala o host. Kasama naman sa meeting officials ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito. Ang mga taga-SOSEC naman ang nagbigay ng update hinggil sa paghahanda sa ASEAN Summit shows. Nagaganapin po yan sa buwan ng Mayo, habang ang mga taga-CCP naman ang nagbigay ng update sa ASEAN Summit na gaganapin naman sa buwan ng Nobyembre. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may taong was DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdes, direktamente Palasyo ng Malacanang. Samantala, naniniwala naman ang network ng digital advocates na Digital Pinoys na coordinated disinformation at hindi simpleng pagkakamali ang pagpapakalat ng ilang content creator sa Peking Medical Certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagharap ng content creator na si Jack Argota na sa National Bureau of Investigation at pag-amin nitong peke ang nag-viral na post ng medical certificate ni Pangulong Marcos. Ayon sa Digital Pinoy, hindi ito isang pagkakamali lamang, kundi isang pattern na ginagawa ng ilang partisan-aligned creators na pinapalaganap at kalaunan sinasabing for the views lamang. At dagdag pa ng grupo, may tuturing din itong digital falsification na nandilin lang sa publiko. Mas delikado pa nila ito kapag pinapak ng maraming account dahil nagkakaroon ito ng artificial credibility na nakakalihis sa opinyon ng mga netizen. Kasabay nito, nanawagan ng Digital Pinoy ng malinaw na pananagutan laban sa sinumang sadyang nagpakalat o nagpapakalat ng mga peking digital documents. Senyor Balita! 19 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali at may report tayo mula kay June Samson. Mga politiko mahirap kalaban sa issue ng misinformation, lalo na sa usapin ng teritoryo ng bansa. Ang detalye na ni ni Patrol 24, June Samson. June? Senyor, mismong mga politiko at hindi mga trolls ang mahirap na kalaban sa issue ng disinformation at misinformation, partikular sa usapin ng teritoryo ng Pilipinas. Ipiniliwanag ni PCG Commodore J. Tariela, spokesman for the West Philippine Sea, o ay dahil may mga masugid na taga-suporta ang mga politiko na naniniwala sa kanilang bawat sinasabi. Iginiit ni Tariela na malaking hamon ang pagkumbinsi sa mga ito, kabilang na sa laban para sa proteksyon ng ang karapatan ng bansa sa teritoryo nito. Binigyang diin ni Tariela na mahalaga ang patuloy na edukasyon sa bawat Pilipino at mga botante. Ito ay para hindi makalimutan ng publiko ang mga opisyal ng bansa na mas pinipiling ang interes ng mga dayuhan. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas di WIG, balita ng tema, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. Nagatid sa ating orasan 21 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Samantala, kasado na ang isasagawang public consultation ng Land Transportation Franchise Regulatory Board hinggil sa operasyon ng mga buses at PUV terminal sa bansa bukas, Pebrero 20. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, isasagawa ang nasabing consultation sa mismong tanggapan ng ahensya sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Kabilang sa mga inasahang tatalakayin ang usapin sa requirement at accreditation ng mga terminal para po matiyak na nasusundan ng mga ito ang mga para po sa kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Nabatid na batay sa pinakauling datos, umabot na sa 116 buses at PUV terminal ang natukoy na hindi sumusunod sa safety at comfort standards ng LTFRB, kung saan isa sa mga terminal ang napatawan na ng cease and desist order habang nahaharap ang ilan pa sa posibleng pagbawi ng kanilang accreditation. Senyor Balita! Nagbabalik si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Public Elementary School na nagpapatupad ng yakap program sa Bulacan. Ayon, binisita ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Gilbert. Gilbert? Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang public elementary school sa San Jose del Monte, Bulacan na nagpapatupad ng programang Yaman ng Kalusugan o YAKAP ng pamahalaan upang pangalagusugan ng mga estudyante at guro. Kasama ni Pangulong Marcos sa Education Secretary Sani Angara sa pagbisita sa Minuyan Elementary School upang inspeksyonin ang implementasyon ng nabanggit na programa. Naglaan din ng oras ang Pangulo upang makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga teacher at mag-aaral sa naturang pagbisita. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga guro at mag-aaral hindi lamang sa usapin ng pag-angat ng karera kundi pati na rin sa kanilang pangkalahatang kapakanan. Patron 13 Gilbert para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Gita! Maraming salamat, Gilbert. Direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Hindi kinumpirma o tinanggi ni Senador Amy Marcos kung siya ang magiging running mate ni Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028. Ito matapos sabihin ni Senador Robin Padilla sa isang panayam na personal niyang isinusulong tambalang Sara Amy. Meron ng Sara Amy. At sinabi ni Senador Marcos na hindi niya kailanman iniwan si VP Duterte na anyay forever running mate niya. Nang tanungin kung bukas ba siyang tumakbo bilang Vice Presidente, iniwasan ng presidential sister ang direktang sagot at sinabing hintayin ang mismong anunsyo ng pangalawang Pangulo. At binigyan din ng senador na magandang balita ang pag-anunsyo VP Duterte na tatakbo ito bilang Pangulo dahil nagbibigay anya ito ng pag-asa sa mga Pilipino sa gitna ng anyay magulong pamahalaan. Senyor Balita! Babalik po kami sa karagdagang mga pangunahing mga balita natin at report. Mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng news and ang ating bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio, Dali 23 TV. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kapakuha ko na. Okay, at tuloy-tuloy na po tayo mga amigas at mga amigas sa pag-atid pa rin namin sa inyo mga pangunahing mga balita. Alas 12:30 na po, mga amigos at mga amigas. Kumakain pa rin ba kayo? O kumakain pa rin daw yung iba? At ngayon pa lang daw medyo nanananghalian. Okay, tuloy-tuloy ang inyong panananghalian. Hindi ko kayo inaawat. Kumain lang kayo habang kayo ay nakikinig sa amin o nanonood sa amin sa pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita. Ngayong araw na ito ng Huwebes, 19 ng buwan ng Napatuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga balita. Meron tayong report muna sa pagbabalik ni Jun Samson. Yung mga argumentong naglabasan sa issue ng WPS. Nagmula umano ito sa mga payag ni dating Pangulong Duterte. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jun Samson. Jun?
Senyor, aminado si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariel, na ang mga lumalabas na argumento ngayon sa usapin ng WPS ay mula sa mga dating pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Tariela na ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na madali tayong sakupin ng China, wala tayong laban, maraming Pinoy ang mamamatay at kung ano-ano pa ay isang urian niya ng pananakot. Ipinagmalaki naman ni Tariela na simula nang naupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nangako ito na hindi hahayaang masakopyuhan ang anumang bahagi ng Pilipinas. Mahigit 3 taon na niyang tinitindigan ni PBBM ang nasabing usapin at hanggang ngayon ay wala namang nangyayaring gyera. Patrol 24, June Samson para sa Bilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, June Samson. Nagatid sa ating orasan 32 minutos. Pasang alas 12 ng tanghali. Samantala, kumbinsido po ang isang political analyst na mas hihina ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong taon kumpara nung nakaraang taon daw. At kasunod ito ng maagang pag-anunsyo ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Ayon kay Dr. Froilan Calilong ng UST Department of Political Science na posibleng umatras ang ilang mga kongresista porta sa impeachment laban kay BP Sara dahil sakaling manalo ito, maaaring malagahay sa alanganin ang kanilang kinabukasan sa mundo ng politika. Technically, yung mga congressmen natin ngayon, no, knowing that she is already running, yung mga dati siguro na may agam-agam na tatakbo ba siya o hindi, na ngayon sigurado na siyang tatakbo. No? Many of these congressmen may actually be thinking a lot of times whether or not they're going to sign, and most likely they might not sign the impeachment except for those congressmen who are really solid na supporters ng ating Pangulo tsaka ng dating Speaker. Pero yung mga ibang congressmen dito, they also will be thinking of their political future. Because what if hindi siya ma-convict sa Senate and alam ng mga tao that they signed the petition, so what will happen to them in 2028? Samantala, binigyan din ni Dr. Calilong na hindi dapat magmadali ang mga posisyon sa pag-anunsyo ng kanilang mga alas sa solusyon, lalo't mas kinakailangan ng mga ito na makahanap ng mas malakas na leader at makabuo ng alyansa na magpapatatag sa kanilang kampanya. If I am in their position, I will not hasty with the decision to announce, no, or to file a candidate. Remember na kailangan ng opposition to, no, na makakuha ng isang solido na kandidato na kahit paano meron talagang mandato at hindi basta ito mangyayari, no, they need to form a coalition or to go to an alliance. That will really be the thing, no. So hindi po pwede kasi nasasabay ka dito sa galaw ni VP Sara kasi magmumuka na masyado kayong nagmamadali, no. Dinig ni political analyst Dr. Froilan Calilong sa panayam ng DWIC. Senyor Balita! 34 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pagkatid namin sa inyo ng mga detalye na pangunay mga balita. Samantala, may report tayo mula sa Kara. Amara, bukas na talakayin ng anti-political dynasty bill sa pagitan ng mga business sector. Alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, Senyor. Welcome para kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice na magsagawa ng konsultasyon ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa pagitan ng bills kaugnay sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Kasunod dito na inilabas na joint statement ng mga business leaders sa kanilang agam-agam sa House bill upang tuluyang buwagin ang monopolya at political dynasty sa bansa. Batay kasi sa pananaw ng mga negosyante, walang ngipin, nalalamyaan at hindi sapat ang nilalaman ng panukalang anti-political dynasty bill. Kinontra ito ni Congressman Erice at iginiit na dapat bahin at subaybayan ng mga negosyante ang nilalaman ng panukala upang maunawaan sa paloob sa House bill. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Erice.
Hindi pa nila nababasa lahat ng version. Ang sinasabi lang dapat hanggang port. Pero hindi nila nauunawan dahil wala silang experience sa ground. Hindi sila mga politiko. Ako, I've been a candidate for the last 13 elections. And I fought for political dynasties. I was bullied, nahabol ako ng mga goons, naransak yung aking mga headquarters. Alam ko yung sentimiento, sila hindi nila alam yun. Kaya pagka sinabi nilang fourth degree, ang ibig sabihin nun, sa implementasyon, magkakagulo. Sinasabotahe yung totoong pagpapasa ng anti-political dynasty. Iniyak naman ni Arisen na kanyang kakausapin si House Panel Chairperson Dia Alonto Adjong hinggil sa planong kausapin ang mga business sector. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang second leg ng nationwide public consultation ng komite upang talakayin ang panukasa, habang bukas naman ikakasa ang ikatlo at final leg ng konsultasyon na gaganapin naman sa PDO. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. Direktamente mula pa rin sa Kamara. Nagalit sa ating oras ang 37 minutos. Makalipas sa 12 ng tanghali. Samantala, ginitawan ng Malacanang na hindi pwedeng isisi ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang nakaharap niyang impeachment case sa Kongreso dahil kagagawan niya ito. At sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na ang taong bayan ang nagluklok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente noong halalan. At kaya git ni Yusek Castro, hindi maaaring solohin ni BP Duterte ang credit sa loob ng presidente. Gayon din, nabunga ito ng kanilang pagtutulungan sa ilalim ng unit team. At dagdag pa ng Palace official, mismong mga Pilipino rin ang makapagpapatutuo kung sino ang tunay na nagtatrabaho sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. na isa umanong working president kaysa kay BP Sara. Senyor Balita! Na natin ang Ronda probinsya natin sa Southern Tagalog area tayo. Dagdag na biyahe ng barko sa rutang Mindoro. Hiniling po ng PPA Mindoro. Alamin natin ang detalye mula po dyan sa lugar ng Mindoro. Nandun ang ating kasama si Ron Lozano. Ron? Senyor, nangangailangan ng dagdag na biyahe ng mga barkong paalis at patungong Mindoro. Ito ang naging kahilingan ng Philippine Ports Authority Port Management Office Mindoro sa layuning matugunan yung patuloy na pagtaas ng mga pasahero mula at papuntang Oriental at Occidental Mindoro. Ayon kay PPA PMO Mindoro Acting Finance Manager at Media Relations Officer Nico Acelera, nagpadala na sila ng liham nitong Enero sa Maritime Industry Authority o Marina upang hilingin yung karagdagang trips o biyahe para sa dalawang lalawigan. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng dagdag na barko sa mga lalawigan ng Marinduque at Romblon. Sa ginanap na kapihan sa PIA Oriental Mindoro, nilinaw din ni Asadera na ang pamasahe sa ticket pag-aproba ng mga ruta at bilang ng mga barkong bumabiyahe ay nasa ilalim ng Marina at hindi ng PPA. Wala rin anyang kapangyarihan ng PPA na magtakda ng pamasahe, lalo na sa gitna ng mga naging reaksyon sa pagtaas ng Terminal P sa Port of Batangas mula sa 30 piso hanggang 60 piso. Samantala, binigyan din ni Asadera ang patuloy na pagpapalawak ng infrastruktura sa mga pantalan ng Mindoro, kabilang ang pagtatayo ng bagong ticketing booth at covered walkway sa Port of Calapan upang yung kaginawaan ng mga pasahero at maging maayos ang daloy ng tao. Tiniyak din ng PPA PMO Mindoro na nakahanda na sila sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong darating na Semana Santa. Ayon sa ahensya, pinaigting na ang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan, mas mahigpit na deployment ng mga tauhan at isinagawa na rin ang pag-upgrade sa mga pasilidad ng 7 pantalan sa buong isla ng Mindoro. Mula sa Southern Luzano, sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat, Ron Lozano, direktamente mula po sa Mindoro Occidental. Nagatid sa ating orasan, 41 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mula sa Mindoro, dumako tayo sa Central Luzon. Ito na ating kasamang si Johnny Gole, number 1 most wanted person sa Magalang, Pampanga, Estado. Detalye mula kay Johnny. Johnny? Oy, Johnny. Yes, sir. Ayun, go ahead. Yes, matapos na itong halos ilang taong pagtatago sa batas, sa wakas, nasakutin na rin nitong mga operatiba ng Magalang Police Station na itong number 1 most wanted person dito sa kanilang bayan at number 2 most wanted person nito in provincial ayon dito sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Tercel Deret Diloria, ang Chief of Police ng Magalang. Ang suspect ay may standing arrest warrant mula sa hukuman dahil sa dalawang kaso nitong statutory rape. Ito ay nasakuti matapos isilbi sa kanya itong arrest warrant sa kanyang hideout dito sa barangay San Nicolas 2 dito rin sa nasabing bayan. Ang suspect ay hawak na ngayon ng nakatakda itong iharap sa hukuman para naman sa konfirmasyon ng kanyang pagkaka-aresto ayon dito kay Diloria. Saka ito ay tuluyan ng ibabiyahe sa Bureau of Jail Management and Penology Supervision Jail. So yan muna yung update buhat dito sa gitnang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nag-uulat, hindi na may todo lakas DWIT. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Johnny. Mula po dyan sa Central Luzon. Nagatid sa ating orasan, 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na isang taktika upang depensahan impeachment proceedings ang deklarasyon ng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa opisyal, napakalayo pa ng 2028, subalit nagdeklara na ang Vice Presidente na anya'y hindi rin mananalo. At paliwanag, walang solid backing ang pangalawang Pangulo dahil malabong iboto siya ng mga Marcos loyalist. At anya, malabo ring iboto siya ng mga makakaliwang grupo dahil bukod sa may sarili itong mga kandidato, galit din anya ang mga ito sa mga Duterte. Ayon. 43 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Sa iba pa nating mga balita, kumpiyansa naman si Senate President Soto III na walang magiging epekto ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sakaling umakyat sa Senado ang impeachment laban sa kanya. Git pa ni Senate President Soto, inaasahan niyang walang kikilingan ng mga senador sakaling may makarating na impeachment case laban o dyan po sa Senado. Anya, dapat maging patas ang pagtrato ng mga senador at kahit sino pa ang nasasakdal, kandidato man o hindi. Dagdag pa ni Soto, masyado pang maaga upang pag-usapan ang issue sa ngayon. Senyor Balita! Inaasahan din ng mga akbayan party list ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa Pangulo ng sa 2028 national elections. Ayon po sa akbayan, matagal ng pamamaraan ng pamilya Duterte ang kandidat sa pagkapangulo na layong iwasan ang hustisya at pananagutan lalo na sa issue ng extrajudicial killings at pandarambong. Kinwestiyon din ng grupo ang timing ng anunsyo ni VP Sara na ilang araw bago ikasa ng Kamara ang mga pagdinig kaugnay sa panibagong impeachment complaints laban sa kanya. Gayun din, ang paghahanda ng International Criminal Court para sa confirmation of charges laban sa kanyang ama na si dating Rodrigo Duterte. At nanawagan naman sa mga Pilipino ang akbayan na huwag magpaninlang dahil hindi dapat pagtakpan ang ambisyon, ang paghahanap ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Senyor Balita!
46 minutos na, makalipas mo ang alas 12 ng tanghali. Habang kayo patuloy na nanghalian dyan, babalik po kami sa mga karagdagan pa rin nating detalye ng mga balita, mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, Philippine Standard Time, 46 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga balita. Samantala, may paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at litimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. At regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Leandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Senyor Balita! Babalik si Gilbert Verdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang ibinida na handa ng Pilipinas para po sa mas maraming oportunidad at negosyo. Tama po ang Japan. Detalye mula kay Gilbert. Gilbert? Ibinida ng Malacanang na handa na raw ang Pilipinas para sa mas maraming oportunidad katuwang ang Japan. Itong sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto matapos harapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga delegado ng gobyerno ng Japan at mga negosyante na bumisita sa Goldenberg Mansion sa Malacanang para sa 42nd Annual Joint Meeting of the Economic Cooperation Committees ng Japan at Pilipinas. Ayon kay Recto, nagpapatupad ngayon ang pamahalaan ng malinaw na mga patak at agarang mga desisyon para sa pagpasok ng mga negosyo ng Japan sa bansa. Nais dinaan niya ng Japanese government ng patas, mabilis at matatag na mga negosyo para sa kanila, kaya tinutumbasan na niya ito ng pamahalaan ng mga regulasyon na mas madali, mas mabilis at mas katiwa-tiwala. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Verdes. Direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Nagkatid sa ating orason, 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At dumako muna tayo sa Naga area, dyan po sa Bicol. Dahil sa bomb threat sa mga kuleyo sa Cam Sur at Cam Norte, isang kuleyo sa Naga City nagpatupad na rin ng mahigpit na siguro natin ang detalye mula dyan sa Naga. Kasama natin si Melvin Machado. Melvin? Dahil sa magkakasunod na bomb threat sa mga paaralan sa Camarines Sur at lalawigan ng Camarines Norte, nagpalabas ngayong araw ng advisory ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology sa lungsod ng Naga na magpapatupad sila ng heightened security measures at random inspection. Ang hakbang na ito ay para matiyak umano ang seguridad ng naturang kuleyo. Kaugnay nito, pansamantalang isasara ang Gate 2 at Gate Paaralan. Magkakaroon ng inspection sa mga sasakyang papasok. Magkakaroon din ng pag-inspection sa U-box at ibang compartment ng mga motorsiklo. Mas papaigtingin din ang monitoring at pagbabantay ng mga security personnel sa mga campus entry at exit. May close coordination din ng BISCAS sa mga otoridad. Samantala, ang lahat ng pansiguridad na hakbang na ito ay papangunahan naman ng Security and Safety Management Office ng Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ang ating kasama mula sa Naga. Okay, at nagatid sa ating orasan 54 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Sa kabila po ng tuluyang pagkasira ng alyansa kay Vice President Sara Duterte, nilinaw naman ng Malacanang na walang dabang anumang pagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kasunod na rin ng paghingi ng tawad sa publiko ni VP Sara dahil tinutulungan niya anyang manalo si Pangulong Marcos na maaaring dahilan ng mga kinakaharap na issue ng bansa ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi inaasahan ng Pangulo na magiging puro bakasyon ang kanyang Vice Presidente at hindi makikipagtulungan at sisiraan lamang ang gobyerno. At gayon pa man, hindi niya nakaramdam ng pagsisigulo at mas porsigido lamang itong tumutok sa kanyang trabaho na pamunuan ang bansa. Kaugnay nito, wala rin anyang nararamdaman ang palasyo sa pagtakbo ni VP Sara para sa 2028 presidential elections dahil nasa kamay naman ng taong bayan ang tamang pagsusuri sa mga kandidatong iboboto nila. Senyor Balita! Ibinida naman ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na ang girl power na tambalan sa 2028 national elections. Ito ay matapos ng tila tuksuhin si Senator Amy Marcos bilang posibleng maging katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2026 elections. Anya, hindi siya naghahangad ng posisyon kundi nais niyang tumakbo bilang maging running mate ni VP Sara si Senador Marcos. Dagdag pa niya, panahon na para maramdaman ng Pinoy ang girl power. At si Padilla, napabor siya sa reconciliation at aktibo siyang mangangampanya para sa tambalang Sara Amy sakaling ito ay matuloy. Senyor Balita! Nilinaw naman ng Malacanang na magkahiwalay ang tungkulin ng Department of Foreign Affairs at Department of Interior and Local Government sa usapin ng paghahanap at pagpapawi kay Darisman Saldico na wanted sa kasong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Ito'y matapos unang iayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa kamay na ng DFA ang usapin sa pagpapawi sa dating kongresista na agad namang itinuwid ng naturang kagawaran. Paglilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ni Secretary Remulla na tututukan ng law enforcement agency sa mga operasyon ng Interpol para madakip si Ko. At habang nakatuon naman ang DFA sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa posibleng diplomatic assistance. Senyor Balita! Wala pang final na desisyon si Pangulong Marcos sa isinibiting report ng Independent Commissions for Infrastructure hinggil sa sinasagawang investigation sa mga sinasabing katiwalian sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer o Office Undersecretary Claire Castro, nakikita na ng Pangulo ang naturang report at patuloy itong pinag-aaralan dahil makapal at detalyado ang nilalaman nito. At nabatid na sa naunang pahayag ng Malacanang, sinabing nakadepende sa magiging laman at rekomendasyon ng ulat ng ICI kung magpapasya ang Pangulo na magtalaga ng mga bagong miyembro nito o tuluyan na itong buwagin. At huwag naman ang komisyon maaaring ipaubaya na sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice at Office of the Ombudsman ang paghahain ng mga kaukulang kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Senyor Balita! Tiwala naman si dating presidential spokesman Harry Roque na hindi magtatagumpay ang kahilingan ng pamahalaan ng Pilipinas para po sa Interpol Res Alert laban sa kanya. Ayon po kay Roque, tinanggap ng Interpol ang kanyang petition para tanggalin ang kanyang pangalan sa Red Notice list dahil sa kanyang pending asylum application sa European Union. At anya nananatiling nakabinbin ang kanyang request pero kinumpirma nitong regular siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Austria kung saan siya nag-apply para sa asylum para igit na wala siya sa Red Notice list. Nabatid na may nakabinbing arrest warrant kay Roque
dahil sa kasong qualified trafficking kaugnay ng sinasabing partisipasyon nito sa mga illegal na Philippine offshore na gaming operator o POGO sa Pampanga. Senyor Balita! Sumayin po ang kabuang detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-19 ng buwan ng Pebrero, taong 2026 na po. Senyora, bago po tayo tuluyang magwakas, patabak ko tayo, alam mo, okay lang naman gumastos Basta wag mo lang kukompute. Yan, huwag ka lang magkukompute. Basta gastos ka lang ng gastos. Delikado naman yan. Okay. Ang susunod natin, showbiz na showbiz with Anton sa loob lamang ng ilang sandali. At si Senyor Ray Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!